ginagamit natin ngayon is Instagram. So dito natin minomonitor yung stocks every day. So nag-start ako ng March. So ito isang example ko lang sa Jollibee, isa sa mga blue chip company. So JFC, nag-start ako nung March. Nabili kong price kay Jollibee is 167. So dito ako nakabili. Guys, experience ko ganito yun eh. So kulang ako sa knowledge. Basta lang ako pumasok sa stocks. Although nanood naman ako ng almost 1 month ng mga video tutorials nila. Siyempre, wala tayo. Zero experience talaga tayo. So bumili ako sa Jollibee, 167 yung price. That is month of March. And then for the following weeks, month, nagkaroon ng, because due to COVID, announcement of government, lockdowns, GCQ, bumagsak yung market. Lahat ng market affected, lahat ng businesses. So kung makikita nyo dito, bumagsak talaga yung Jollibee hanggang dito, no? Hanggang dito bumagsak yung Jollibee. So napakalalim. Yan, bumagsak siya dito. So in short, mali yung entry ko, or maaring hindi naman natin maiwasan kasi nga nagkaroon ng pandemic. So in short, bumagsak yung stocks na hawak ko sa nag-reach siya dito sa 87. So imagine from 164 halos naging kalahati yung binagsak niya hanggang 80 dito, no? Ang lalim. Hindi lang JFC yung ni-start kong bilhin na or napili kong company. Meron akong San Miguel Corporation, BDO, kasi nga yun yung mga matatagal na company, mga blue chips nating na company. So yun ang pinili ko. Kaso nagkaroon nga ng pandemic, bumagsak talaga yung market. So gusto ko lang i-share sa inyo. So dapat talaga bago tayo pumasok sa stock market, sa trading, kailangan meron tayong knowledge, kailangan meron tayong mga strategies, tsaka may mga plan. So yun, lahat kailangan alam mo ang galawan, alam mo ang gagawin, at yung tinatawag na mag-analyze ng market, or yung tinatawag din natin na technical analysis na ginagawa ng mga expert natin sa trading. So yun, market is always up and down. Yan, may sideways dito, up, sideways, down, up, down, up. So hindi mo masasabi. So na-predict lang natin yung galawan. May mga indicators tayo na ginagamit dyan. Yung mga indicators like RSI. Siyempre sa news, dapat nakaabang ka rin sa news. Mahilig ka magbasa ng news everyday. So yan yung mga indicators. Actually, bago pa lang naman ako sa trading. Nag-aaral pa din ako. At syempre may trabaho tayo, hindi naman tayo everyday nagte-trade. So kapag ka day off lang. So yun nga, isa sa mga iiwasan nyo is yung bumili ng mga cheap na stocks, yung sobrang mumura na feeling nyo, bilhin ko to kasi ang baba, ang mura. So pag tumaas to, kikita kagad tayo. Ang tanong doon is, aangat ba talaga yung company na pili nyo, yung stocks na pili nyo? So hindi porket mababa na yung stocks, bibilhin mo na agad. So kailangan meron kang analysis na ginawa kung bakit mo yung binili. So syempre dapat yung bibilhin mo is yung may possibility na magte-trending up talaga, hindi yung bababa pa pala siya. So in short, yung lahat ng binili kong stocks bumaba, lahat ng kulay ng port ko namumula, kulay red talaga. At umabot yung loss ko dati ng 71,000 pesos. Yun ang pinakamalaking na reach kong loss. So eventually natututo na. Actually nag-cut loss na ako doon sa maraming stocks na hawak ko para makabili na lang ako ng mga stocks na
sa tingin ko is magte-trending up na. So yun, so loss na yun. So sa ngayon, ang stocks na hawak ko na lang ngayon is dito, Merrimart. Bumili tayo sa Merrimart. So sa Merrimart, nakabili tayo sa 2.89. So dito tayo nakabili sa 2.89. Yan. So the latest price of Merrimart is 3 pesos per share. Actually, nag-negative ulit tayo dito. Bumagsak siya sa 2.13, pero syempre hinold lang natin, nag-bounce up naman at umabot ng 3.25. So 3.25, pwede ka nang magbenta dyan. Kung sakaling magbenta ka na sa 3.25, so nabili mo ng 2.89, kunyari, so nabenta mo dito, so may gain ka ng 11.4% kung nabenta mo yun dyan sa taas, 11.44 or 11 hanggang 11.7. At kung hindi mo naman nabenta, bumaba na ulit siya. Bumaba na ulit. So yun ang kailangan. Sabi nga nila, do not be too greedy sa stock market. Kapag ka nag-gain ka na, ibenta mo na, then abang ka na lang ulit sa ilalim. Sa pinaka-dip, kapag ka nag-reverse back, nag-pull back, bili ka na lang ulit dito. So yun yung inaabangan. So bili ka dito, pwede kang mag-sell dito sa 3.32. Pwede kang magbenta sa 3.32, so may 20.7 ka na gain. So ganon. Kailangan lang, kung day trader ka, so syempre dapat nakaabang ka nakaharap ka sa computer mo, nakaabang ka sa galawan ng market. Kung hindi naman, nasa trabaho ka, maging investor ka na lang, bumili ka ng stocks, lagay mo lang siya dyan, then hintayin mo na lang ng months, maybe years, then balikan mo na lang yung stocks mo. And I think mataas na yon, kasi kaya lang naman mababa, isa sa rason kaya mababa talaga yung prices ng stocks is because of the COVID-19, because of the pandemic, no? So we are hoping na kapag nagkaroon na ng vaccine, na wala na yung virus, so mag-trending up, tataas na ulit yung mga prices ng stocks natin. So yun, so kung gusto nyo mag-invest, I think pwede nang pumasok sa ngayon, bili na kayo ng shares, then hintayin nyo na lang tumaas. Yung trading hours natin is 9:30 in the morning hanggang 1 PM. So ang hirap pag may trabaho ka, kasi 9:30 hanggang 1 PM. So isa nating stocks, papakita ko lang, is yung dito. Yung dito, actually, nakabili ako dati ISM pa yung pangalan ng stocks na to, then nagpalit, naging DITO. Anyway, yung last buy natin kay dito is 3.29. So 3.29. So around here. 3.29. Saan ba yun? Dito. Around here. Yan. Ito yung hawak ko. 3.29, 3.30. Tapos yung price ngayon ni dito
ay 5.77. Nag-close yung market kaninang 1 PM, 5.78. So may gain pa rin ako na 74.1%. 74.10%. At kung nabenta ko siya sa highest price na na-reach ni dito na 8.04, meron akong 142. Almost 3 times, di ba? Ang tinaas. Almost times 3. Kung nabenta natin dyan. Ang plano ko kasi kay dito is i-hold ko lang siya until next year, March 2021, kasi yun ang target ng company na mag-launch sila ng project nila, mag-operate March 2021. So abangan natin. So dito ilagay natin sa 3-day na range. Yan. So dito kahapon to, October 6, na witness ko to kasi nakaabang tayo. So from 11:40 in the morning, 11:30, 11:40, na-reach niya yung 8.03, tapos biglang nag-reverse back. Kita nyo, bumagsak, bumulusok talaga siya hanggang 5.21. So dito ang daming naipit, ang daming nalugi, kasi kung hindi ka nakapagbenta dyan, tuloy-tuloy ang pagbaba hanggang 5.20. So ang daming nalugi kung dito ka nakabili. Kung dito ka nabili sa price na to, 7.5, 7.6, kasi akala mo tataas pa rin. Akala mo tataas pa rin si dito. Akala mo tataas pa rin, no? Pero hindi na pala. So yan, bumagsak siya dito. At kung ikaw naman ay nakaabang sa dip, at kung nakabili ka dito sa 5.22, swerte mo. Kasi nag-pullback si dito from 5.2. Kung nakabili ka dyan, at nakabenta ka sa 7.09, ang laki ng gain mo. Kung nabantayan mo yung pinaka-dip niyan, diyan ka nakabay at naka-reach ka sa 7.09, so may gain ka na 35.82% kung dito ka nagbenta sa taas. So yun ang kagandahan kung nakaabang ka. Kung hindi naman, katulad ko, 3.29 yung average price ko. So 5.77 nag-stop yung price sa closing. So we are hoping na bukas tataas. Pero kung hindi, kita nyo yung trend. So maaaring pababa pa rin siya. Maaaring pababa pa rin siya bukas. Maaaring bumaba siya ng 5.15. So sana hindi. Sana mag-reverse back na bukas. So dito, posible na ma-reach niya yung price bukas kung patuloy na bababa. Kung mag-pullback naman, mas maganda. So yan yung isa sa stocks natin. So para sa mga beginners kagaya ko, nood lang tayo ng video tutorials ni Sir Marvin, Money Growers PH, tsaka ni Sir JC ng Investagram. So napakarami nilang videos na naka-upload sa YouTube. Follow nyo lang yung YouTube channel nila, tsaka mag-subscribe kayo, at ang dami nyong matututunan. So isang tip na maibigay ko, yun nga, huwag bumili ng basta-basta ng mga cheap na stocks. Kailangan may basis, may analysis kang ginawa, alam mo yung fundamentals, at alam mo yung entry na papasukin mo, and follow the plan. Dapat may plan ka. Kung ma-reach na yung price na yon, dapat mag-take profit ka na. Hindi yung sobrang greedy mo. Kagaya ko kung nagbenta na ako sa 8.04, so ang laki na sana ng gain ko. 3 times na sana ng price na hawak ko. Kasi nag-abot siya ng 8.06. 140% na sana yung gain ko. Pero hindi ko pa siya nabenta. Anyway, so my plan is i-hold na siya hanggang March 2021.
So, yun guys, yun lang ang masa-share ko sa inyo, sa mga beginners or sa mga magte-trade pa lang. Para hindi kayo malugi, mag-start muna kayo sa small amount, practice, execute para matuto. Yun lang. Maraming salamat mga kaabangers natin dyan sa stocks. Bye!